Babalik ako sa Ama at aamuin ko siya. Sasabihin ko sa Kanya, ako po ay nagkasala sa Diyos at sa iyong pagsinta. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga publikano at mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbubulong-bulungan ang mga Pariseo at ang mga eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito ay nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalos sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito, isang tao ang may 2 anak na lalaki, ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko, at binahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain, taglayang buo niyang kayamanan, at dooy nilustay na lahat sa diwastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing iyon at nagdalita siya. Kaya't namasukan siya sa isang mamamayan ng lupaing iyon. Siya'y pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ng kanyang pagkain kahit na mga bungang kahoy na ipinakakain sa mga baboy, ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa, samantalang ako'y namamatay ng gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon sa kaniyang ama. Malayo pa'y natanawan na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya. Kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Madali, dalhin niyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng singsing at panyapak. Kunin ang pinatabang guya at patayin. Kumain tayo at magsaya. Sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan, at sila'y nagsaya. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Umuwi siya, at nang malapit na sa bahay, ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, Bakit? May ano sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, tugon ng alila. Ipinapatay ng inyong ama ang pinatabang guya sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw itong pumasok sa bahay. Kaya't lumabas ang kaniyang ama, inamo-amo siya. Ngunit sinabi nito, pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailanman hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsay, hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong lumustay ng inyong kabuhayan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo ng pinatabang guya. Sumagot ang ama,
Anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng ari-arian ko'y sa iyo. Ngunit dapat tayong magsaya at magalak sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ng katabi ng magandang umaga? Mga kapatid, tayo pong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos ngayon pong ika-4 na linggo sa panahon ng Kwaresma. At ang ika-4 na linggo sa panahon ng Kwaresma ay tinatawag po nating Laetare Sunday, Linggo ng Kagalakan. Kaya sa araw na ito, dapat bawal ang nakasimangot, dapat nakangiti, dapat puno ng ligaya ang ating kalooban at puso dahil pinapaalala sa atin ng Diyos, pinapaalala sa atin sa araw na ito na ang Diyos ay mabuti at tapat sa kanyang pangako. Kaya pakitingnan niya ang katabi, kapag nakasimangot, sabihan mo nga, umiti ka naman, maging masaya ka naman. Mga kapatid, sa atin pong ibanghelyong napakinggan, marahil karamihan po sa atin alam ang kwento na ito. Dahil ang talinghagang ito ay nagpapatungkol sa alibughang anak. Sa Ingles, tinatawag po natin itong the prodigal son. At hayaan po ninyo na sa umagang ito, pagnilayan po natin ang kwentong ibinahagi sa atin ng Panginoon. Una, kung mapapansin po natin mga kapatid, sinabi po doon sa kwento ni Jesus na yung alibughang anak, ano ang kanyang ginawa? Hiningi yung kanyang mana. Hiningi yung kanyang mamanahin. At nung nakuha niya na yung kanyang mamanahin, ibinenta niya upang ito ay maging salapi at pwede niyang igastos sa ibang lugar. May isang bagay po na magandang mapagnilayan dito mga kapatid. Nung hiningi, nung alibughang anak ang kanyang ari-arian, nagsalita ba yung ama? Hindi. Bagkus yung ama, ibinigay lamang yung mamanahin ng kanyang anak. Marahil kilala ng ama yung kanyang anak. Marahil alam nung ama na balang araw, marahil hindi niya magagamit ng tama yung kanyang minana, yung kanyang pinamana sa kanyang anak. Pero ang tanong, bakit kaya hindi siya nagsalita? Bakit kaya ipinagkaloob niya lamang ang mga bagay na ito sa kanyang alibughang anak? Dahil mga kapatid, kung titingnan din naman natin sa buhay pananampalataya din natin, kapag tayo ay may hinihiling sa Diyos, minsan ito'y pinagkakaloob sa atin ng Diyos. Walang hanino. Bagkus walang katanungan, ipinagkakaloob ito ng Diyos. Pero merong ipinapaalala sa atin ng Diyos, mga kapatid. Ginagalang niya ang ating kalayaang magdesisyon. Ginagalang niya ang ating kalayaang mag-isip. Ginagalang ng Diyos ang kalayaan nating gumawa ng mga bagay na gusto natin. Pero tandaan din natin mga kapatid, ang lahat ng mga bagay na ginagawa natin may kapalit. Sa Ingles, tinatawag po natin itong consequence. Lahat ng mga bagay na ginagawa natin may kapalit. Nakakalungkot po minsan mga kapatid, kapag ang kapalit ng mga bagay na ginagawa natin, masakit, paghihirap, sino ang sinisisi natin? Minsan ang Diyos. Minsan magtatanong tayo, bakit ako nagkasakit ng ganito? Bakit ako nagka-diabetes? Araw-araw naman ako nagsisimba. Araw-araw naman ako nagdadasal.
Bakit tumataas ang sugar ko? Baka nga araw-araw kang nagsisimba dito sa loob ng Quiapo, pero paglabas mo naman dyan, kung ano-ano naman ang iniinom mo at kinakain mo, mahilig kang uminom ng mga matatamis, mahilig kang kumain ng matatamis. Ang Diyos pa ba ang may pagkakasala noon? Nagsisimba naman ako, humahawak po ako sa imahe ng mahal na pong Jesus Nazareno. Bakit po tumataas yung cholesterol ko? Bakit tumataas ang dugo ko? Baka naman kasi yung kinakain mo, puro matataba. May laging kapalit ang mga desisyon, ang mga bagay na ginagawa natin sa ating buhay. Kaya nga mga kapatid, siguro sa araw na ito yung unang bagay na magandang mapagnilayan at mapagdasalan. Saan ba tayo dinadala ng mga desisyon natin sa ating buhay? Saan ba tayo dinadala ng mga ginagawa nating aksyon sa ating buhay? Dinadala ba tayo nito sa kabutihan? O dinadala tayo sa kasamaan? Ginanggalang ng Diyos ang mga bagay na gusto nating gawin. Pero tandaan mo, yung desisyon mo, yung aksyon mo, may kapalit yan. Pangalawang bagay, magandang maintindihan po natin ang ibig sabihin ng salitang kasalanan at pagpapatawad. Sa turo po ng simbahan, kapag sinabing ikaw ay nagkasala, ikaw ay tumalikod sa Diyos. Pero doon po sa ating ebanghelyong napakinggan, sa talinghagang napakinggan po natin, ang pagkakasala ay hindi lamang pagtalikod sa Diyos, kundi ang pagkakasala ay paglisan sa tahanan ng Diyos. Kaya nga doon sa ating ebanghelyo, may dalawang taong lumisan. Hindi lang isang tao ang lumisan, ha? Dalawang tao ang lumisan sa ating ebanghelyo. Ang sino po ang unang lumisan? Yung alibughang anak, umalis sa tahanan ng kanyang ama. At nung siya ay lumisan sa tahanan ng kanyang ama, ano ang kanyang naranasan? Pagdurusa. Ano ang kanyang naranasan? Paghihirap, kagutuman. Yan ho ang kapalit minsan ng ating pagkakasala sa Diyos. May pagdurusa sa puso, may paghihirap na nararanasan. Pero mga kapatid, sa kabila ng pagkakasala ng alibughang anak, nagbalik loob siya, nagsisi siya. Kaya nga, bago siya bumalik sa kanyang ama, nagpa-practice pa siya ng kanyang sasabihin. Ano yung pinractice niya na sasabihin sa kanyang ama? Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Lumisan siya. Tumalikod siya, nagkasala siya. Pero sa kabila ng kanyang pagkakasala, merong ama na hindi nawalay sa kanya. Kaya nga, sa buong kwento ng Ebanghelyo, hindi lumisan yung ama na intayin yung kanyang anak na bumalik sa kanyang tahanan. Mga kapatid, paanyaya sa atin, kapag tayo ay nagkakasala, hindi lang tayo tumatalikod sa Diyos, bagkus tayo din ay umaalis sa kanyang tahanan. Pero sa pag-alis natin sa kanyang tahanan, sa ating pagsisisi, sa ating mga kasalanan, sa ating mga pagkukulang, at sa ating mga paghihina, merong ama na laging maghihintay sa atin upang ipagkaloob ang pagpapatawad. Merong Diyos na laging naghihintay sa inyo na magbalik
upang kayo'y patawarin niya. Pero doon sa Ebanghelyo, yung panganay na anak, lumisan din. Pero siya yung malapit sa ama. Pero parang siya yung ayaw bumalik sa ama. Magandang mapagnilayan yun, mga kapatid. Bakit? Minsan kasi kung sino pa yung malapit sa Diyos, sila pa yung ayaw bumalik. Kung sino pa yung laging nagsisimba, sila pa yung ayaw magsisi sa pagkakasala. Kung sino pa minsan ang naglilingkod sa simbahan, sila pa minsan ang ayaw bumalik sa tahanan ng Diyos. Kagaya nung panganay na anak, lagi naman ako nasa loob ng simbahan eh. Lagi nyo naman po akong kapiling. Yung pakiramdam na kung saan mas mabuti tayo sa iba. Pero mga kapatid, sa araw na ito, magandang mapagnilayan, lahat tayo sa buhay natin, maraming pagkakataon, umalis din tayo sa tahanan ng Diyos. Nagkasala din tayo. Naglilingkod ka man sa simbahan, nagsisimba ka lang, nagkasala tayo sa Diyos. At sa ating pagkakasala sa Diyos, tandaan mo din, inaaniyahan ka ng Diyos sa araw na ito na bumalik sa kanyang tahanan, bumalik sa kanyang buhay, at yayakapin ka ni Jesus. Yayakapin ka ng Diyos na puno ng pagmamahal, puno ng pagpapatawad. Mga kapatid, alam niyo po ba yung kanta ni Sharon Cuneta? Yung maging sino ka man. Ganyan ang pagmamahal ng Diyos. Hindi mahalaga ang iniisip ng iba. Ang mahalaga sa Diyos, mamahalin ka niya, maging sino ka man. Kaya mga kapatid, tandaan mo, ang bawat pagkilos mo, may kapalit. Pero kung ikaw ay magbabalik sa Diyos, ang kapalit nito'y pagpapatawad at pagmamahal. Mahal ka ng Diyos. Mamahalin ka ng Diyos. Patatawarin ka ng Diyos. Maging sino ka man.